So good morning to everyone. So I'll be discussing to you why the poem sa aking mga kabata should not be attributed to our national hero, Dr. Jose Rizal. So as given in your task last October 31st, I asked you to explain the meaning of the poem as well as what are the words used in this poem that proves that the author was not Rizal. Okay. So, isa-isahin natin yung 5 saknong na tula at tingnan natin yung mensahe nito. Una, kapag ka ang bayay sadyang umiibig, ang kanyang salita'y kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Sa saknong ina ito, sinasabi niya na ang ating wika ay bahagi ng ating pagkatao. At kagaya ng isang ibon, kapag daw tayo ay nagmamahal or we are proud of our language, it would be a form of us to achieve what we call independence. So susunod, pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sanayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad, kabagay, ng alinmang likha noong kalayaan. So sinasabi lamang po dito na ang wika ay ang pagkakakilanlan ng mga bayan o yung mga tinatawag nating mga komunidad. Next, ang hindi magmahal ng kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Okay. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad ng inang tunay na nagpala. Ito na po yung palagi nating naririnig tuwing buwan ng wika at we always remember the hero. And bakit kaya niya kinompare yung tao sa malansang isda? Ano yung characteristic na meron ang malansang isda? Since medyo mabaho, malapit na mabulok, something like that, pinandidirihan siya ng mga tao. At ganun din po sa taong hindi siya proud kung ano yung wika niya. At kagaya niya ay nagiging reject or outcast siya sa society. And nararapat lamang na hindi siya mapabilang sa lipunan na kung saan siya man napabilang. Pang-apat, ang wikang Tagalog, tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad nagbigay sa atin. So sinasabi dito ito ay biyaya galing sa ating may kapal. At bilang isang biyaya, ano daw yung dapat yung ating gagawin? Therefore, yung sinasabi natin kanina, igalang, gamitin at ipagmalaki sapagkat kagaya din ng ibang wika, ito ay may saysay para sa isang tao as well as sa isang community. Lastly, ang salita natin huwad din sa iba na may alpabeto at sariling letra na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawan ng dakong una. So kung titingnan po natin sa pangatlong linya, sinasabi niya dito na kaya nawalay dinatnan ng sigwa. Sigwa is somewhat challenges or bagyo. At yung lunday sa lawa ay yung bangka. So ano daw yung pagkakatulad ng wika doon sa bangka na dinatnan ng bagyo. So sa wika natin, dahil dumami ang mga Kastila or may mga sumakop sa atin, unti-unting nawawala yung orihinalidad nito. So nahahaluan siya, kaya minsan tayong mga Pilipino ay hindi natin alam yung pinaka-root word, something like that. Or it is because we adopted new culture or new language. But generally, if we look into the general meaning of this poem, we can see that the author promotes that we as Filipinos must be proud of our language. And it was mentioned a while back that it was Tagalog. It is because maybe the provenance or the creation of this poem was during the time when the known language to the Filipinos is what we call the Tagalog. Kasi lately lang po lumabas yung sinasabi nating Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Ngayon, ito yung issue. Sinasabi kasi natin na si Jose Rizal yung author. Subalit, question yung kanyang authenticity, particularly na siya daw ay 8 taong gulang nung isinulat niya ito. So this is on 1869. So sabi dito,
first published in 1906 in a book of Hermenegildo Cruz, which he received from Gabriel Beato Francisco. And si Francisco, nakuha niya ito sa isang kaibigan ni Rizal na nagngangalang si Saturnino Braceris. Ngunit, pinagdududahan sapagkat wala pong ebidensyang pinapakita. Unang-unang ebidensyang hinahanap ay yung original na sulat kamay ni Jose Rizal or yung manuscript mismo ng tula. Kaya, noong 2011, dinabang ito ni Almario at nakita niya na hindi po talaga si Jose Rizal yung may akda. At narito yung 4 na dahilan kung bakit hindi si Rizal ang author. First, yung tula kasi ay nakasulat sa Tagalog. So bakit ba questionable yung term na Tagalog or yung wika na ginamit sa tula? It is because paano ba pinalaki ang magkakapatid na Rizal? At ano kadalasan yung ginagamit ni Jose Rizal nung siya ay nagsusulat ng mga tula or mga akda niya nung siya ay nasa Europe at ganun din nung nasa Pilipinas or particularly in Ateneo. And it was found out that Rizal wrote most of his creations using Spanish language. Next one, he also admit that when he was an adult, he has difficulty in understanding or using our national language, Tagalog or Filipino. And this is evident in a letter to his brother, particularly Pasiano, when he was in Europe and he's translating the novel Wilhelm Tell by Schiller. This novel talks about how the Austrian in Europe achieved their independence from a colonizer. And he translated it for us Filipinos to read and to get knowledge on how we can also achieve independence from the Spaniards. On the later part of this letter, quote unquote, it is almost a literal translation. It is because the hero was forgetting Tagalog a little as he don't use it or speak it with anyone in Europe. So, ang sinasabi ng number 1, paano nakapagsulat ang 8-year-old boy ng napakagandang Tagalog na tula? Samantalang nung siya ay 1886 minus 1861, 25 years old, or an adult man, ay nahihirapan na siyang gamitin yung wikang Tagalog. Second reason ay ito, posthumous work. So, sabi kanina, nung siya ay 8 taong gulang. Pero, bakit nung pagkamatay niya or pagkatapos niyang mailibing, sakalang lumabas yung tula? So, take note, 1869 na isulat, pero noong 1906 lamang siya lumabas through Hermenegildo Cruz. So, ibig bang sabihin na posthumous yung kanyang akda? Pero kung totoo man na sinulat niya ito noong 1869, dapat sana nung siya ay nagsusulat ng kanyang mga tula, nobela, o lahat ng akda niya, ay binanggit niya na meron siyang tulang ginawa na may pamagat na sa aking mga kabata. At ang pangatlong dahilan ay yung modern Filipino orthography. Orthography means the study of correct usage of a language, writing as well as in its meaning. So kung titingnan kasi natin or nakita nyo kanina sa tula, mapapansin natin na ang tula ay nasusulat sa modernong pamamaraan. Bakit po? So, kung papaniwalaan natin na ito'y naisulat noong 1869, bakit sila gumamit ng K at W? Kasi kung sa panahon ng Kastila, ang K po nila ay letter C. Therefore, kung gagamitin natin yung letter C na yan, yung title dapat niya ay magiging yung akin niya ay magiging Q, U, tapos, yung sa kabata ay magiging C-A-B-A-T-A. Okay. Ganon din sa W. So, may mga terms na nakita natin sa tula na gumamit siya ng letrang W. So, lately lang po na-invent yung sa alpabetong Pilipino, yung W na yan. So, ano yung ginagamit nung unang panahon o nung kapanahonan ng Kastila? Ito yung O or U. For example, yung term kanina na lawa, yung lunday sa lawa, yun sa part na yon. Ano dapat yung magiging spelling nito? So, gagawin itong L-A-U-A. Ganun dapat yung spelling niya. So,
Basically, bumabalik tayo doon sa pag-a-analyze na yung tula ay nasusulat sa modernong panahon gamit ang modern Filipino orthography. Another one. Okay. Kung gumamit man si Rizal ng modernong ortografiya, ay hindi po tama yon sapagkat hindi siya ang nag-aral or nag-conduct ng study patungkol sa ortografiyang Tagalog. Bagkus yung kaibigan niyang si Trinidad H. Pardo de Tavera. At ang sabi ni Jose Rizal, the innovation in the Filipino language is through Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, who conducted the study on Tagalismo. And he was one of its most zealous propagandists. Pang-apat, yung paggamit ni Jose Rizal ng kalayaan na term. So, 2 beses pong lumabas sa tula ni Jose Rizal ito. Subalit, nakita ng mga mananaliksik na noong edad 25, si Jose Rizal ay sakalang niya na-encounter yung term na kalayaan at hindi pa ito yung exact, but rather kalayahan, may letter H. Okay. So, bakit niya ginamit ang kalayaan sa tula, pero nung matanda siya ay hindi niya alam? Ano po yung patunay dito? Sabi ko kanina, sumulat siya sa kanyang kuya, informing him that he's translating a novel entitled Wilhelm Tell. And sa nobelang yon, may nakita siyang term, the free heat, yung nakared po dito, or libertine English. And he's trying to look into Filipino terms that is exactly the same with the concept of liberty. However, ang kanyang nabuo or nakitang salita ay kaligtasan. Therefore, babalik tayo ulit sa tanong kanina. Paano niya nagamit nung 8 taong gulang siya yung term na kalayaan, pero nung 25 years old siya ay hindi pa niya alam? So gagamitin natin yung 4 na ebidensyang ipinesent ng mga mananaliksik, masasabi natin si Jose Rizal ay hindi talaga yung author ng tula. Bakit? I-summarize natin. Unang-una, nung kapanahunan ni Jose Rizal, kung sakaling 1869 yan, ang prevalent or dominant language in the society is Spanish. Another one, they were taught inside the family that they need to use Spanish or their mother tongue is Spanish. Then, who could be the author kung hindi si Rizal? So, meron tayong mga pangalan na naipresent nung una kung saan na-quote kung saan nanggaling yung tula. Meron tayong si Hermenegildo Cruz, Gabriel Beato Francisco, Saturnino Racelis. Okay. Para isa-isahin natin, unahin natin si Cruz. So, anong trabaho ni Cruz? Siya yung responsible for publishing this poem in his book entitled Kung Sino Man ang Kumatha ng Florante. And according to him, he introduced the poem as a Tagalog language written by the hero Jose Rizal in 1869 when he was only 8 years old. So with this footnote, he mentioned the provenance or the origin of this poem. So it came from Mr. Francisco, and Mr. Francisco claimed that he received it from Saturnino Racelis, a native of Lucban who was a teacher in Mahayhay in 1884, in which Mr. Racelis was a very close friend of Rizal, who gave him the copy of this poem as a symbol of their friendship. So, we have 3 names, sabi ko, Hermenegildo Cruz, the publisher, Gabriel Beato Francisco, the poet, and lastly, we have Saturnino Racelis. Using circumstantial evidence, we can actually deduct who's the author. Since, nabanggit kanina ang pangalang Saturnino, pero never in his account that he mentioned a friend, okay lang, his friend named Saturnino Racelis. So, yun po yung claim. So, it was a bit a mystery on the part or the identity of Saturnino Racelis. So, maiiwan yung dalawa. So, which one? We have the poet, Gabriel Beato Francisco. At ganyan din po yung naging conclusion ng ating historian ni si Almario in 2011.